module muna tayo ng ESP. So, Aralin 1, gawaing pampagkatuto sa values education ni Warrior. So, Ako si Jacob, isang cerebral palsy warrior. At ito ang kwento ko. Hello po, magmamagal kami ngayon. module muna tayo ng ESP. So, Aralin 1, gawaing pampagkatuto sa values education ni Warrior. So, asignatura values education, quarter 1, bilang ng Aralin 1. Ang pamagat ng paksa ay katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. Okay? So, sa gawain 1, ang layunin nito, natutukoy ang mga katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. So, ang kailangan natin ay itong larawan ng tao, aso, at syempre panulat. So, isahang gawain. Tignan at pag-aralan ang nasa larawan. So, tignan mo itong nasa unang box at ikalawang box. Pansinin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito. So, ano yung pagkakaiba muna? So, pagkakaiba. Yung tao tapos yung aso. O, yung sa pagkakapareho naman. Yung sana bawal umihi dito. Okay. So, ano ang ibig ipahiwatig ng dalawang larawang ito? Yung pagkakaiba. Pagkakaiba ng Larawan. ang pagkakaiba ng larawan kasi tao yung nandito at Aso. aso. So, sa tingin mo, ano ang gagawin ng tao at ng hayop? Ipaliwanag mo yung sagot mo. Yung tao muna. Yung tao paglabas yung sana bawal umihi dito. Maghanap yung CR. Yung aso. Siyempre po, hindi naman mababasa. Kaya, Iiya dun. so, bakit bukod tangi ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos? Yung kasi maisip yung Diyos. Ginawa na tayo para magkaisip din. Okay, sige. Ang pamagat ng ating paksa, katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. So, ang layunin ng ating paksa ay matutunan ang kahalagahan ng paggamit ng isip at kilos sa paggawa ng tamang desisyon sa pang-araw-araw na buhay. So, activity 1, ang panuto, isahang gawain lamang. So, bawat kilos ninyo ay gumagawa kayo ng sariling pagpapasya na nagsisilbing gabay sa pagpili at pagkilos. Paano makatutulong ang iyong isip at kilos loob sa pang-araw-araw na ginagawa mo at ano ang resulta nito? Sumulat ng 3 karanasan sa buhay na gumawa ka ng pagpapasya. Gawing halimbawa ang nakatala sa ibaba. So, sa sitwasyong naranasan, halimbawa, nagkasabay ang schedule ng practice sa basketball at takdang araw ng pagpapasa ng proyekto sa ESP. So, ang ginawa mo gamit ang isip, tinimbang ko kung ano ba ang mas nararapat. Unahin ang practice o bigyang prioridad ang pagpapasa ng aking proyekto sa ESP. So, ang kilos loob, ang ginawa mo gamit ang kilos loob, pinakiusapan ko ang aking coach na hahabol na lang ako sa practice at ginawa ko ang aking proyekto sa ESP.
So, ang resulta ng ginawa mo o ang kilos, nakapag-practice ako sa basketball at nakapagpasa ako ng aking proyekto sa nakatakdang oras. Natuwa ang aking coach, gayon din ang aking guro dahil ako ay naging responsable sa pagtupad sa aking mga tungkulin dahil dito, naging masaya rin ako. So, ikaw, sitwasyong naranasan. Nagpalambaw ko mag-cellphone. Pero may tatapusin na akong module. Ano ang ginawa mo gamit ang isip? Pinag-isipan ko muna po kung mag-cellphone ba ako o tatapusin ko muna po yung module ko. Ang ginawa ko, ang kilos love ko po. Tatapusin mo na po yung module. Anong resulta ng kilos mo? Doon ako mag-cellphone. So, ESP pa din ang pamagat ng paksa gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya. So, pagsusuri ng kanta, ang layunin, nakapagnilay-nilay sa kagawain ng Sa buhay nating mga tao, tayo'y naguguluhan ng nalilito. Hindi malaman saan pupunta ang tuwid o liliko. Bago magpasya, ilang beses isipin ang desisyon na nais. Aking tahakin, dito mapapakita ang matalinong pagpapasya. Pagtugon sa anuman nating problema. Talinong pagpapasya ay dapat tinangin upang maiwasan ang mga suliranin habang may oras pa. Mag-isip ng Okay, yung pagmasdan ng larawan, na ipapakita sa'yo. Ito. Napagmasdan mo na? Oo. Okay. Ano ang napansin ninyo sa larawang ito? Taurus pa po. Ano ang iyong naramdaman habang pinagmamasdan ng larawan? Lasiyan po. Okay, ating pakinggan ang masdan mo ang kapaligiran. wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin. Ano ang mga suliranin ang nabanggit sa awitin? Ang kadami ng tubig at ilog po. Pati na rin yung hangin. So, ano ang naramdaman nyo habang kinakanta ang awitin o pinakikinggan ang awitin? Nalungkot po ganun.
napapalaka-polluted yung kapaligiran natin. Okay.